Philippine vs. American Lifestyle Comparison, Part 2. Araw-araw na pamumuhay at kultura, 21. Paglilinis sa banyo, restroom hygiene. Amerika. Halos lahat ng banyo, mapabahay o pampublikong lugar ay may toilet paper lang, walang tabo o bidet. Sa ibang bahay, may bidet spray, pero hindi ito standard. Pilipinas. Mas common ang tabo at bidet dahil mas gusto ng mga Pilipino ang paggamit ng tubig kaysa tissue. Sa ibang public restrooms, minsan kailangan mo pang bumili ng tissue. 22. Seguridad sa pampublikong lugar. Amerika. Bihira kang makakita ng security guards sa malls, supermarkets, at bangko. May CCTV pero mas umaasa sa police response. Pilipinas. Halos lahat ng malls, bangko, at establishments may security guard, metal detectors, at bag inspections bago makapasok. 23. Restroom, public toilets. Amerika. Maraming libre at malinis na restroom sa malls, parks, at fast food chains. Pilipinas. Maraming CR ang may bayad, PFDs, PA10, at minsan kulang sa maintenance. 24. Pagsakay sa pampublikong sasakyan. Amerika. Mahigpit sa pagsunod sa pila. Sa bus stops, may schedule at fixed route. Pilipinas. Madalas naguunahan sa pagsakay ng jeep at bus at minsan sumasakay pa kahit puno na. Kahit saan ibaba ang pasahero. 25. Energy at kuryente. Amerika. Stable ang kuryente, bihira ang brownout. Pilipinas. May mga lugar na madalas ang brownout, lalo na kapag tag-ulan, at matagal bago bumalik ang kuryente. 6. Pagtapon ng basura. Amerika. May mahigpit na waste segregation at recycling. May schedule ang pagkolekta ng basura. Pilipinas. Madalas may tambak ng basura sa tabi ng kalsada at hindi pa ganun ka-strict sa recycling. 27. Internet at signal. Amerika. Mabilis ang internet at malawak ang coverage kahit nasa rural areas. Pilipinas. Mabagal at mahal ang internet at maraming lugar ang mahina ang signal. 28. Police at MMDA. Amerika. Ginagalang at kinakatakutan ang pulis. Bawal ang lagay kapag nahuli. Hindi ka pwede makipag-away o magreklamo dahil baka ikulong ka. Matipuno at disiplinado sila. Pilipinas. Kabaligtaran dahil karamihan dito ay humihingi ng lagay o areglo na may kapalit. Pag nahuli, ang mga tao pa ang matapang sa traffic. Karamihan din ay busog at malalaki ang tiyan. 29. Rules sa kalsada. Amerika. Strikto sila at sumusunod sa tawiran. Pilipinas. Tawid lang kahit saan, kahit bawal. 30. Public vendor. Amerika. Bawal magtinda sa daan. Kailangan ng lisensya. Pilipinas. Kahit saan pwede magtinda o magtayo. Kategorya, trabaho at pamilya, 31. Parking rules. Amerika. Disiplinado at sumusunod sa parking rules sa kalye. Nakapark sa tamang direksyon. Pilipinas, marami pa rin pasaway. Nakapark kung saan-saan at kahit anong direksyon. Pati lakaran ng tao ay kinukuha. 32. Age limit sa trabaho. Pilipinas, may limit ang age para magtrabaho. Hindi ka tatanggapin kapag matanda ka na. Amerika. Kahit ugod-ugod ka na, hanggat kaya mo pang magtrabaho, walang discrimination. 33. Pagturing sa matatanda. Pilipinas. Pag matanda ka na, inaalagaan at hindi iiwanan ng pamilya mo. Amerika. Madalas itinutulak sa nursing home. 34. Pamumuhay kasama ang pamilya. Pilipinas. Kahit kaapo-apuhan mo, pwede mong patirahin sa bahay. Umaasa lahat sa kanilang magulang o sino man may trabaho. Amerika. Pagdating ng 18, kailangan magsarili at maging independent. Bahala ka na sa buhay mo. 35.
Mga bata sa lansangan. Pilipinas. Maraming bata sa lansangan na nagtatrabaho at namamalimos. Amerika. Bawal ang bata na nasa daan na mag-isa at magtrabaho habang musmus pa. OANT. Kategorya. Serbisyo Publiko at Gobyerno. 36. Proseso sa pagkuha ng dokumento. Amerika. Mabilis ang proseso sa pagkuha ng importanteng dokumento sa government institutions at mga bangko. Pilipinas. Mahaba ang proseso. Maghihintay ka at kung saan-saan ka pa pupuntahing window. Sobrang haba ng pila. 37. Pag-aaway at suntukan. Amerika. Bawal makipagsuntukan. Puro daldalan lang kapag nakipag-away dahil ikukulong ka agad kapag nanapak. Pilipinas. Suntukan na agad kapag may narinig na mura. Kategorya. Kalakalan at Transportation. 38. Mall Culture. Pilipinas. Ang mall ay super dami ng tao kahit regular day. Amerika. Karaniwan ay busy sa trabaho ang mga tao, kaya walang masyadong tao sa mall. 39. Pagdadrive sa kalsada. Pilipinas. Para kang dumaan sa obstacle course dahil lahat walang pakialam sa tawiran, paghinto ng sasakyan, at iba't ibang motorsiklo o tricycle na basta hihinto. Amerika. Smooth lang ang pagdadrive dahil sa strict na rules. 40. Tirahan at ekonomiya. Pilipinas. Alam mo kung sino ang mahirap at walang pera dahil may squatter o malalaking bahay. Amerika. Hindi mo alam kung sino ang mahirap at mayaman dahil halos lahat ay may maayos na tirahan at walang squatter. Ang pagkakaiba ng lifestyle sa Pilipinas at Amerika ay nagpapakita ng malalim na pagkakaiba sa kultura, sistema at pananaw sa buhay. Parehong may kanya-kanyang maganda at hamon, ngunit ang mahalaga ay ang pag-unawa at pagrespeto sa bawat kultura.